K-pop Demon Hunters. Yun daw ang gustong theme ng birthday ng anak ko. Yung special request niya dahil 7th birthday siya at medyo matyagang nanay tayo dahil sila naman yung anak natin. Ito ang kakampi natin mga mi. So first, syempre mag-research tayo ng mga K-pop Demon Hunters na mga images. Images, yun. So, pag nakakita na tayo ng mga images, so, pili na tayo ng mga gusto natin mga photos at ganyan. So, marami dyan. Yun nga lang, yung iba medyo mabababa ang quality, maliliit lang. So, ang ginawa ko, syempre, let's say ito yung photo, ayan, yung mga boys. So, i-save lang natin yan, save image as. Yan. Pagka na-save na natin yan, check na natin sa downloads natin. So, ayan, makikita natin sa downloads natin, nandito na yung image. So, pag dapat mo yan din sa yung cursor dun sa image, yan lang yung dimension niya medyo maliit, di ba? So, next step is, ayan, mag-search tayo ulit, balik tayo kay Google. Ayan, mag-search naman tayo ng free image upscaler. So, marami yung lalabas, kagaya niyan. O, yan yung mga blue-blue na yan, lahat yan ay mga free image upscaler. So, ang mangyayari, pag in-open mo yan, let's say, open tayo ng ganyan. Tsaga-tsaga lang, lalo na kung wala ka mismong binayaran, ay wag to, pili tayo ng iba. So, let's say ito, kasi itong mga link na to, meron siyang free lang na isa. Isa lang ang image ang pwede mo. Ayan. So, ayan o, lalabas siya ganyan, choose image. Either i-upload mo yan or i-drag mo lang dyan yung nandoon sa iyo downloads. Let's say ito, ayan. I-drag mo lang siya papunta. Let's say dito sa downloads mo, i-drag mo lang siya papunta dito. So, let's say, na-drag mo na siya dyan. So, hanapin nyo na lang yung mga procedures yan kung paano. So, yun nga lang, isa-isa lang kadalasan ang pwedeng upscale. So, pili ka na lang ulit dito sa ibang may mga link na pwede ka ulit. So, ang ginawa ko, nagtsaga tayo para hindi na tayo bumayad isa-isa. So, after mo naman siya na i-upscale na yung image, tapos na-download mo na, after mo is-upscale, na-download mo na. So, pag tinapat mo siya dito, let's say ito. Ayan o, lumaki na siya, lalaki na siya ganyan. Pag ganyan na yung mga 1,000 na yan, malaki na yung dimension yan. So, ang gagawin mo naman, punta ka sa Excel. Pagkapunta mo sa Excel, di ba, nandiyan na, let's say, wala pa yan. So, i-page layout mo lang. Sinundan ko lang yung natutunan ko din. So, yung orientation niya, naka-landscape, ito. Tapos, punta ka, Control P mo. Wait lang, Control P natin. Let's say, Control P. Ayan. So, make sure, kung ang gagamitin mo photo paper, A4 yung size niya. Tapos, punta ka sa printer properties. Yan. Syempre, dapat photo paper din na nakalagay dyan. Tapos, dito sa advanced naman, i-check mo rin siya kung naka-A4 ba. Tapos, check mo na rin yan, o. Ito, ginawa ko siyang best para mas malinaw. Gusto ko kasi mas malinaw. So, pag okay na yan, cancel mo na yan. Okay pala, okay. Kasi nakaset na yung kanina ko. Kaya in-okay ko na lang. And then dito, sa pinaka margin, ayan, custom margin tayo. Pagka custom margin mo, trinay ko lang muna. Ayan, yung top is 0, yung bottom is 0, left is 0.2, 0.2, tapos yung header and footer, ginawa ko na lang yung 0.2, trinay ko. So, mukhang okay naman siya. Pag na-okay mo na yan, so, ayan. Let's say, labas ulit tayo. Ito, makikita mo dito. Ayan, yung kada isang box niyan is isang page yan. So, kagaya nitong sa akin, ayan o, 1, 2, 3. And then 1, 2. Kaya ito is 2, 4, 6, 6 lahat yan. So, ganun lang siya kasimple. So, make sure lang na hindi ka lalagpas dun sa guhit. Kasi, pag medyo lumagpas ito dito, pupunta siya na dun sa next page. Baka ma-print pa, sayang naman lalo na naka-photo paper ka. So, pag ganyan, medyo lakihan mo para makita mo mismo kung lumagpas dun sa mga grid lines na yan. Tapos, ganun na siya. Print mo na siya. Ganun lang siya kasimple. So, sana nakatulong.